Joy, magandang gabi po sa bawat isa. Parang malamig pa po. Nilalamig yata tayo. Ano po? Masaya ho ba kayo? Kayo yung narito sa bahay sa bahay nating Panginoon? Kasi yung mga response po ninyo, parang malamig pa. Hindi yata kayo nakatulog nitong hapon. Ano po? Alam po ninyo, yung sinasabi po lagi, yung naririnig natin, masaya ako, nagagalak ako kapag sinabi nila na tayo na sa bahay ng Panginoon. Amen po ba? Napakasarap po na lagi tayong ganado. Lagi tayong masaya. Lagi tayong nagagalak. Every time. O hindi lang po sa bahay ng ating Panginoon. Kung tuwing makakasalamuha o makaka-fellowship po natin ang ating Panginoon, dapat masaya po tayo. Amen po ba? Dapat yung puso natin lagi pong kakabog. Hindi po, nano yung po kayong Tagalog kita, lagi siyang tumitibok o masaya. Ano po? Tumatalon sa saya. Amen. Dapat po i-encourage natin. Kaya si David, sabi niya, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me." Utusan tayo po. Utusan po natin yung buong pagkatao po natin. Kahit na yung mga kaloob-looban natin, yung mga internal, po natin. Yung intestine natin o puso natin, lahat. Utusan po natin. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng buhay niyan, dapat magalak lang po tayo. Amen po ba? Patapos po ang buwan ng August. At nasa series po tayo ng Growing Faith. Kung paano po lumalago yung ating pananampalataya. Ang napakarami po ng ating napag-aralan. Kanina nga po sa aming umpukan, nakita ko kung paano po nagle-level up ang aking mga kasiyo. Kaumpukan ko po. Ang sabi ko nga, tingnan mo, sabi ko, nakikita ko sa inyo ngayon, o nakikita ko sa ating lahat, kung paano yung mga series of sermons natin, topic natin, na nagmamanifest po sa buhay ng bawat isa't isa sa atin. Nagkaroon po sila, nakita ko sa mga patutuo po nila, nagkaroon sila ng boldness. Yung tapang. Noon, makiramdam lamo. Marami nila, nahihiya sila para i-share po ang salita ng Diyos. Pero ngayon, hinihingi na nila. Matapang na sila. Na i-share ang salita ng Diyos sa mga kanilang mga katrabaho. Kung saan man po sila nagtatrabaho. Naging agresibo po sila. Yung faith po nila, hindi na basa-basa na ganyan na nasishaken ng kaaway. Nagiging unshakable yung faith po nila. Nakikita po natin kung paano kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Ito pong buwan na ito, napakaganda po ng ating topic. Growing faith. Sino po sa loob ng isang buwan na ito, nakita niya ang sarili niya kung paano lumago, nag-level up, tumaas ang kanyang pananampalataya. Dapat may resulta po yan. Dapat tayo lang mismo, ina-analyze po natin, ginigrade po natin yung sarili natin. Nasaan na kaya ako? Sa dami po ng ating mga messages na napakaganda, hindi pwede. Kahit isa lamang sana. Kahit isa lamang. Yung mag-manifest, magkaroon po ng matinding epekto sa iyo. Para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Para ma-experience mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay po ninyo. Ito po yung dapat na makita po natin. Growing faith. Yung first Sunday po natin, yung tinalakay po natin, yung filled with the Holy Spirit. Sa isang mananampalataya po, napaka-importante ang banal na Espiritu. Ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kung paano ka ma-empowered. Kaya nga po doon sa Acts chapter 1 verse 8, ano po ang sabi? But you will receive. Ano po yung receive dito? Ano yung dapat nilang tanggapin? Ang banal na Espiritu.
na magbibigay ng kapangyarihan sa kanila, sa mga disipulo. Kaya nga po, makikita natin kung babasahin mo ang Matthew, Mark, Luke, John, yung gospel po. Noong mapuspos ng banal na espiritu ang mga disipulo. Si Pedro, isa si Pedro sa napuspos po. Isa si Pedro sa matatakutin. Duwag. Pero nung mapuspos po siya, tumayo siya. Anong sabi? Nung tumayo po siya, pinreach niya ang gospel. Ano po? Ilang kaluluwa po ang naligtas? Mahigit 3,000. Uulitin ko po, sa panahon po ng mga Kristiyano, ano po, numapos po sila ng banal na espiritu, they almost turned the world upside down. Ganyan po ang nangyari. Ako po, alam ninyo, sabi ko, Lord, hindi ka nagbago. Yung espiritu, yung Diyos noon at yung Diyos ngayon na aming sinasamba ay hindi nagbago. Iisa lang. Kaya pa rin naming ma-experience kung ano po yung ginawa ninyo o yung pina-experience ninyo doon sa mga naunang mga mananampalataya na naging matapang sila, naging bold sila, naging agresibo sila, hindi po sila naging yung shakable, yung unshakable yung faith po nila. Pwedeng mangyari po yun kung aasamin lang po natin, kung nanasain po natin na tayo ay mabaptismo ng banal na Espiritu. Noon tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus bilang sarili po natin o personal po nating Diyos at tagapagligtas. Naselyuhan na po tayo ng banal na Espiritu. Yun lang po, iba yung baptism of the Holy Spirit. Tandaan po natin. Yan po ay ninanasa. Nasain po natin. Para po yung mga sinasabi po namin dito o yung mga kwento na nasa Bible po o yung sa church history na naging matapang ang mga Kristiyano noon ay mangyayari po sa atin. Pwede po, 100% pwedeng mangyari sa atin. Amen po ba? Kaya nga yung kapuspusan po ng banal na Espiritu ay napaka-importante. Ano pa po yung sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 13? In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Second Sunday po, yung ating tinalakay naman, abiding in God's Word. Natural lang po na kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, gutom ka. Ninanasa mo ang salita ng Diyos. Dahil ito yung magbibigay sa iyo ng bitamina, ng kalakasan, ng iyong espiritual na relasyon sa Diyos. Tandaan po natin, ang sabi ng John chapter 15 verse 7 o 5, I am the vine and you are the branches. Tayo, ang Diyos po, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang puno at tayo po yung mga sanga. Whoever abides in me, sino man daw yung nag-a-abide, ano po, kanino? Kay Jesus, and I in Him, at si Jesus sa Kanya, ano po ang sabi niya? It is that bears much fruit. Yung pong nananatili kay Jesus, siya lang po yung talagang magbubunga. Amen po ba? Kung pagmamasdan, pag-aaralan po natin ang ating mga sarili, bakit hindi tayo nagbubunga? On and off ba tayo na nakadugtong sa Panginoong Hesus? On and off ba ang salita niya sa atin? Kaya ganyan na lang tayo na mahinang klaseng Kristiyano? Kung susuriin po natin ang sarili natin, nasa saan tayo? Kaya nga sinasabi na po sa atin, if you abide in me and I, sabi po ng ating Panginoong Hesus, yung salita niya kung mananatili sa iyo, yun lang ang mga mamumunga. Sila lang. Hindi pwede po yung
yung hindi nakadugtong sa ating Panginoong Hesus, na magbubunga siya ayon sa salita ng Diyos. Hindi po mangyayari yan. Kaya nga, ano yung bunga natin kung minsan? May mapait na bunga. Hindi tayo, bakit? Hindi tayo nag-aabide sa salita po ng Diyos. Pag sinabing nag-aabide, dapat sinusunod mo ang lahat ng pinag-uutos ng salita ng Diyos. Kaya nga po, kung filled ang isang mananampalataya, kung siya po ay puspos ng banal na Espiritu o nabaptize siya ng banal na Espiritu, dapat meron siyang kauhawan sa salita ng Diyos. At lagi po siyang nakadugtong sa puno. Pangatlong Sunday, ano po ang sabi ng ating topic? Intimate with the Lord. Kung ikaw ay puspos at ikaw ay nag-a-abide sa salita ng Diyos, puspos ka ng banal na Espiritu, nag-a-abide ka sa salita ng Diyos, natural lang na meron kang intimacy sa ating Panginoong Hesus. Hindi po pwede na meron kang intimacy sa ating Panginoong Hesus at hindi ka naman po nag-a-abide sa Kanyang salita o sa Kanya. At hindi ka rin puspos ng banal na Espiritu. Kapag puspos ka ng banal na Espiritu, nag-a-abide ka sa Kanyang salita, ano po? Ang ibig sabihin nun, meron kang intimate na relationship sa ating Panginoon. Ano ang intimate? Gaano ka ba kadikit? Gaano mo ba kinauuhawan? Gaano ka ba kalapit sa ating Panginoong Hesus? Kapag nag-a-abide ka, filled ka ng Holy Spirit, ito po, lagi yan nandito. Palagi mo siyang gustong kasama. Hindi ho ba? Yung mga may asawa na po, gusto nating, palagi nating kasama ang ating mga misis. Yung mga may boyfriend o girlfriend, ang gusto ninyo, lagi din ninyong nakikita, nakakasama ang inyong mga girlfriend o boyfriend. Hindi ho ba? Dapat higit pa dyan ang ninanasa natin sa ating Panginoong Yesus. Dapat higit pa po dyan. Bakit? Dahil sa Kanya lang nagmumula ang lahat kung anong meron tayo. Kaya nga po, iba yung intimacy. Kaya nga sabi po dyan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18-19, God has done all this. Ang Diyos po, ang Diyos Ama, ginawa niya po ang lahat. Para ano? He has restored our relationship with through Christ and has given us this ministry of restoration relationship. Restoring relationship. Ipinakita na po, ginawa ng ating Diyos na ma-restore po yung relationship po natin sa Kanya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. At noong maranasan naman natin yan, naranasan natin na na-restore tayo, na nakapanumbalik tayo sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos, na-restore yung relationship po natin, dapat hindi po natin sinasarili yan. Atin din pong isipin yung ating mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan natin, yung mga tao na ang kanilang relationship sa Diyos ay hindi po tama, wasak. Dapat alalahanin natin sila. Dapat, ano pong gawin natin? I-share natin sa kanila kung ano yung ginawa ng ating Diyos sa atin. Para ma-restore din po yung relationship nila sa ating Panginoong Yesus. Ito po yung intimacy na gustong mangyari ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya nandito tayong lahat eh. Dahil doon sa intimacy na yan, doon sa isang mananampalataya na nag-share po sa bawat isa sa atin. Kung sino po sila, dapat pinapasalamatan natin sila sa Diyos. Sila po yung ginamit ng Diyos para makilala mo rin, para magkaroon ka rin ng relationship, para yung nasirang relationship mo sa ating Panginoon ay manumbalik. Amen po ba? Kaya po meron tayong mga assignment na i-share po ang unconditional love ng Diyos sa atin. Ito pong
yung last Sunday po, yung teachable person. Kapag ikaw ay filled ng Holy Spirit, nag-a-abide ka sa salitahan ng Diyos, meron kang intimacy sa ating Panginoon, ikaw ay magiging tunay o magiging teachable person ka. Naniniwala ba kayo? Nararanasan ho ba ninyo ito? Kapag yung mga nauna, nag-filled ka ng Holy Spirit, nag-a-abide ka sa salitahan ng Diyos, meron kang intimate relationship sa Diyos, sigurado, teachable person ka. Pag sinabing teachable person ka, yung kapag dinidisiplina ka o nadidisiplina ka o itinatama ka, meron kang pusong mapagkumbaba. Hindi yung lalagyan mo ng harang yung gitna ninyo, yung nagtutuwid sa iyo. At hindi sasama ang loob mo. Bakit? Dahil yung nauna, filled ka nga ng Holy Spirit eh. At yung salitahan ng Diyos, yun na yung naglilinis sa iyo. Itinuro na sa iyo. Pag may intimate ka, relationship sa ating Diyos, sigurado po, teachable. Meron kang teachable spirit o teachable person ka. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob pag itinutuwid ka. Opo, masakit ang disiplina. Kanina po pinag-uusapan namin yan sa CEO namin. Napakasakit po ng mga pinagdaanan ng aking mga kasama bago po sila sumunod sa ating Panginoon. Meron nga pong isa, pabalik-balik siya sa kulungan. Natuto siya doon sa mahirap na pamamaraan. Ang sabi nga niya, naiintindihan nga, ngayon, lately lang niya na uunawaan. Noon, very strict ang tatay niya. Hindi lang pala palo. Natatawa po ako eh. Hindi lang palo yung naranasan niya sa tatay niya. Pati daw suntok kahit saan tumama. Melulod niya po. Nilulod. May katalakad ka pa. Kaya ko. Yung melulod kaya ko. Sino po yung kayong Tagalog yung melulod? Yung dito po. Ano po? Yung bang pag umaakyat ka sa hagdan tapos nadulas ka, tumama ito? Yung hininga mo, pipigilan mo talaga? Masakit po yun. Hindi ka makakatayo. Pero hindi pa rin daw siya natuto. Hindi niya pa rin pinakinggan ng kanyang mga magulang. Noong nasa loob na po siya ng kulungan, sabi niya, doon sa loob ng kulungan, alakang kalayaan, sabi niya. Bala mo, robot ka. Itong sinabi dang alang mandilo, alang mandilo. Itong sinabi dang alang lulwal, alang lulwal. Itong sinabi dang keng kamo. Makanyan imbeking kilog kulungan. Alakang kalayaan, sabi niya. Magbugka ka nung makay buntok. Ingkay na. Natuto siya doon sa mahirap na pamamaraan, doon sa pagdidisiplina. At ngayon lang po niya naunawaan yung pagdidisiplina ng Diyos. Ano po ang sinabi dito? Pag dinidisiplina tayo ng ating Panginoon, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. God disciplines us for our good in order that we may share in His, in His holiness. Kung yung pagdidisiplina po ng ating mga magulang ay dito lang sa lupa, pero ang Diyos kapag nagdisiplina siya, ang gusto niya maging makapag-share tayo doon sa kabanalan niya. Yung makasama niya tayo doon sa langit. Pang walang hanggan. Amen po, nakukuha po ninyo, nauunawaan po natin. Yun po, kaya dinidisiplina tayo ng Diyos. Kung wala po tayong relasyon sa Kanya, hindi niya tayo didisiplinahin. Dahil anak niya tayo, meron siyang karapatan para disiplinahin niya tayo. Amen po ba? Kaya ano pa po yung benepisyo na matatanggap natin kapag dinidisiplina tayo, nadidisiplina tayo? It produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ano po yun? Makakamtan natin? It produces a harvest of righteousness, katuwiran at kapayapaan doon sa mga na train po nito.
Kung pagbubulay-bulayan pa po ninyo itong Hebrews chapter 12 verse 5, pag uwi ninyo, napakaganda po. Talagang mamamangha ka. Ganito pala yung pagdidisiplina ng Diyos sa akin. Ganito niya pala ako kamahal. Masasabi mo sa sarili mo ito. Kaya nga po, doon sa Proverbs chapter 12 verse 1, whoever loves discipline, loves knowledge. But whoever hates correction is stupid. Sabi ko nga po, tinignan ko sa iba-ibang klaseng salin na sa Tagalog. Yung stupid po, stupido, mangmang, bobo, walang isip. Yan po ang ibig sabihin kapag ayaw mong magpadisiplina o magpatuwid. Ganyan ka. Ang Bible po ang nagsasabi niyan. Ayan po. Hindi po kami. Sinasabi lang po namin sa inyo. Yan po yung isang tao kapag ayaw niyang magpakorek. Siya po ay bobo, mangmang. Walang laman ang isip, ang ibig po sabihin niyan. Masakit po pero totoo po. Pero kapag mahal mo, pag gusto mong nadidisiplina ka, ano po yan? Nagkakaroon ka ng knowledge. Lumalawak, dumadami yung kaalaman mo, natututo ka. Amen po ba? Kaya sa gabi pong ito, ang pinakahuling Sunday po ng August, ang topic po natin sa paglago ng ating faith ay yung holy in deeds. Holy in deeds. Ano po ang ibig sabihin ng holy? Kapag natutukoy po ito. Holy means set apart. Pinili po tayo. Inihiwalay po tayo. Ito po yung ibig sabihin ng holy. Hindi po yung may halo, yung bilog sa ulo po natin. Hindi po yun. Kaya nga po, pag-aaralan natin ito. Ano po yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1, verse 14 up to 17? So you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. You didn't know any better then. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. And remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So, you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary resident. Tayo po ay sumandaling yumukot manalangin. Ama, salamat po muli sa oras na ito na kami po ay nagkakatipon-tipon. Unang-una, upang sambahin ka, pasalamatan ka, dahil mabuti ka, tapat ka po sa bawat isa't isa sa amin. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan, yung mga naka-online. Lord, kayo po ang humipo sa kanilang mga puso, na ang bawat salita na marinig nila ay tumimo po sa kanilang mga puso, Panginoon. Panginoon Diyos, kaming naririto sa loob ng iyong tahanan. Bigyan mo po kami ng malawak na pangunawa, even yung mga nanonood sa kanilang tahanan, Panginoon. Bigyan mo kami ng malawak na pangunawa at binubuksan po namin ang aming mga puso't isipan sa bawat salita mo na magko-correct po sa amin, Panginoon Diyos. Panginoon, malaya ka pong kumilos sa bawat isa't isa sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ano man po yung nagiging hadlang o ano man yung mga problema, ano man yung mga pagsubok na aming daladala sa gabing ito, amin pong inilalaan ito sa inyo, Panginoon Diyos. Dahil ang pamatok mo ay magaan. Alam po namin, Panginoon Diyos, na kapag aming ibinigay ito sa inyo, Panginoon, sigurado po na magkakaroon kami ng kapayapaan. Salamat po, Panginoon, sa kasagutan at sa kapayapaan sa aming mga dalangin. Panginoon,
itago mo po ako sa inyong likuran. Lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang salita mo ang siyang magiging salita ko po, Panginoon. Maraming salamat, banal na Espiritu. Malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang sabi po dito sa binasa natin, so you must live as God's obedient children. Kanino po tinutukoy ito? Obedient children. We must. Sabi po. Pag sinabing must, dapat. Dapat. Amen po ba? Tayong lahat na naririto at yung mga nakikinig, nanonood sa kanilang mga tahanan, tayo po ay masunuring mga anak ng ating Panginoong Jesus. Amen? Parang hindi pa kayo masunurin yata. Parang ayaw ninyong sumang-ayon. Obedient ho ba tayo? Kapag obedient po tayo, dapat, amen. Kung ano yung nasa puso po natin, siya yung lalabas sa bibig natin. Tandaan po natin yan. Ano yung laman ng puso natin, siyang lalabas sa bibig po natin. Kaya nga po, ano sabi dito? God's obedient children, don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. Alam mo ba na yung slip back kitang nadulas ka, yung hindi po paharap, kung hindi patalikod. Nepo, ito make slide ka, pabalik. Dapat etana kanuma kanya na etana, huwag na tayong mamuhay doon sa luma nating pamumuhay. Ano po? You didn't know any better then. Hindi po natin alam kasi noon, nung hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy tayo noong gumagawa ng hindi maganda. Pero ngayon, nakilala mo na. Meron ka ng personal na kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Ikaw ay isang masunuring anak. Amen po ba? Kaya nga, sabi dito, but now you must be holy in everything you do. Subalit ngayon dapat, dahil anak ka ng ating Panginoong Jesucristo, o ikaw ay isang masunurin na anak, dapat namumuhay ka ng may kabanalan. Amen po ba? Paano ka mamumuhay na may kabanalan? Yung bang lagi kang nakaganyan pag naglalakad ka? Ha? Hindi po yan. Dapat nakikita sa iyo yung salita ng Diyos. Kaya nga, pag filled ka ng Holy Spirit, yung word ng ang salita ng Diyos ay nasa sa iyo. May intimacy ka at ikaw ay teachable person. Ano po ang buhay mo? Natural, obedient ka. Hindi ho ba? Natural, banal ang mga ginagawa mo. Yung nakapagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon ang lahat ng ginagawa natin. Sa isip, sa salita, at sa gawa po natin. Amen po ba? Ito po yung sinasabi dito. Just as God who chose us is holy. For the scripture says, you must be holy because I am holy. And remember that Heavenly Father to whom you pray has no favorite. Wala pong paborito ang Diyos. Wala po sa kanyang vocabulary po. Sa kanyang isip, yung favoritism. Pantay-pantay po yung tingin niya sa atin. Kaya nga po, He will judge or reward you according to what you do. Hahatulan niya po tayo kung ano ang ginawa natin habang tayo ay naririto sa lupa. Marami na po kayong narinig. Marami na tayong narinig. Ano ba yung mga mabubuting gawa na yan? Mahalin mo yung kapwa mo, patawarin mo yung kaaway mo, mahalin mo yung kaaway mo. Gumawa ka ng mabuti, kaya binibless ka ng Diyos, para maging blessing ka. Yan po yung sinasabi dito sa pinag-aaralan natin. He will judge or reward you according to what you do. So you must
live in reverent fear of Him. Yung fear po dito, yung hindi po yung takot. Pag sinasabi ang pangalan ni Jesus, nakitang mangalgal ka, hindi po yun. Yung may respeto ka sa Kanya. Iginagalang mo siya. Natural kung obedient ka sa iyong Ama, nire-respeto mo siya. Ganon din po sa ating Panginoon. Amen po ba? Mahirap po bang intindihin ang salita ng Diyos? O ayaw lang nating sundin? Kaya nahihirapan tayong sumunod o gawin. Nasa sa atin po yan. It is a choice. It is a decision. Ang susi, nasa sa atin po. Amen po ba? Naunawaan po natin, nasa sa atin po. Kaya nga po, ano pa ang sinasabi? Ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 hanggang 8. It is God's will that you should be sanctified. Ano po? Kalooban ng Diyos na kayo'y maging o tayo ay maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. That, sabi po diyan, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God. Tayo po, kilala na natin ang ating Panginoong Hesus. Kilala na po natin, alam na natin kung ano yung gusto niya. Mamumuhay pa ba tayo doon sa mali o yung luma nating pagkatao? Gusto ko ba natin balikan yon? Gusto mo ba yung naghihirap ka? Gusto mo ba yung si Satanas ang naghahari sa iyo? O ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang naghahari po sa atin? Dalawa naman pong klaseng espiritu ang pinag-uusapan natin dito. Ang espiritu ni Satanas at ang espiritu ng ating Panginoong Hesus. Mamili po tayo. Alin ang gusto nating pakinggan? Kaya nga po dito makikita natin ang sabi dito, it is God's will. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging banal. Kaya nga po yung mga nauna nating mga topic, tama-tama po ito. Para maging banal tayo sa lahat ng mga ginagawa natin, dapat asamin po natin yung kapuspusan ng banal na espiritu. Hindi lang yun. Dapat mag-abide ka, sumunod ka. Dapat lagi yung salita ng Diyos ay nasa sa puso mo. Magkaroon ka ng intimacy, yung malapitan, maigting na relasyon sa ating Panginoong Hesus. At dapat maging teachable ka. Amen po ba? Para yung mga gustong ipagawa sa atin o yung gagawin natin ay makapagbigay ng kagalakan sa ating Panginoong Hesus. Merong kabanalan, merong kaayusan, merong kalinisan. Yung pag-iisip natin, yung pananalita natin, yung laman ng puso natin, umaayon doon sa gusto o yung itinuturo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, paano tayo magkakaroon po o makakagawa ng banal na mga gawa? Ano po yung una na dapat po nating gawin? Ang sabi po nung una natin dapat gawin, generate light to the world. Pag sinabi pong generate, dapat lumikha ka, gumawa ka, magpakita ka. Hindi ho ba tayo bilang mga tunay na mananampalataya, tayo po ang ilaw? Ilaw po tayo. Hindi lang tayo ilaw, asin pa nga tayo. Tayo pa yung nagbibigay ng lasa. Ano po? Kaya dito sa Matthew chapter 5, 14, 16, you are the light of the world. You are the light of the world. Salamat po sa isa. Sa dalawa. Parang ayaw ninyong aminin o hindi pa kayo kumbinsido na kayo ay ilaw ng sanglibutan. Generate light to the world.
You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. Kung tayo po ay liwanag sa sanglibutan, dapat nakikita po ang liwanag na ito. Amen po. Nakikita sa buhay po natin yung liwanag. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Wala pong nagsindi ng lampara o ng ilawan, pagkatapos po, itinago niya yan. O inilagay niya sa isang basket. O inilagay niya doon sa likuran. Tayo po, born again tayo na tinatawag. Sino po yung alam ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga kaibigan, ng mga kapitbahay nila, na born again kayo? Dapat po, hindi natin itinatago yan. Dapat nga lantaran natin pinapakita para magliwanag tayo. Amen po ba? Hindi po yung luma nating pagkatao ang dapat magliwanag. Kung hindi yung bagong pagkatao natin, 2 Corinthians 5:17. Amen po. Bakit ka dapat magliwanag? Dahil si Kristo ay nasa sa iyo na. Namumuhay na dito. Siya na yung may control sa iyo. Siya yung boss mo ngayon. Amen po ba? Kaya, ano pa po ang sinasabi rito? To everyone, instead a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Tignan po ninyo yun. Yung huli doon sa 16. Let your light so shine. Sabi po sa ibang salin. Dito po, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone, will praise your heavenly Father. Kapag tayo pala ay lumilikha o nakikita sa atin yung pagkatunay na born again po, pagka-Kristiyano po natin, tunay na anak ng ating Panginoong Hesukristo, sino po yung nawawalhati? Sino po yung nasasamba? Ang ating Ama na nasa langit. Dapat po ganon. Hindi po yung sa pamamagitan natin, minamak nila ang Diyos. Binabastos nila ang Diyos. Dapat hindi yun ang mangyari, makita sa atin. Kung hindi yung makita sa atin na tayo talaga ay nagliliwanag, ikaw ay isang bago ng nilalang. Yung luma mong pagkatao, wala na. Yung mga pag-iisip, yung pananalita mo, yung kilos mo, ay nakapagbibigay ng kalwalhatian sa ating Ama na nasa langit. Ito po ang dapat. Generate light to the world. Amen po ba? Ano pa po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa John chapter 8 verse 12, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness. Kung susunod ka sa akin, kung susundin mo ako, ang sabi po ng ating Panginoong Yesus, hindi ka maglalakad sa kadiliman. Ayaw mo na yung kadiliman. Sawa ka na. Dahil sa kadiliman, wala kang nakikita. Puro madilim. Pero noong ikaw ay marunong sumunod o sinusundan mo, sumusunod ka sa ating Panginoong Yesus, puro liwanag, puro kapayapaan, puro blessing. Hindi ho ba? Kahit na merong mga problema, nararanasan mo pa rin ang kapayapaan ng ating Panginoong Yesus. The peace that passes all our understanding. Napakasarap po na sumusunod tayo sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi po dyan, doon sa huling sentence, because you will have the light that leads to life. Kapag sumusunod ka sa ating Panginoon, meron pong buhay
buhay na walang hanggan, buhay na mapayapa, buhay na masagana. Ito po, ganito tayo dapat mag-generate ng liwanag sa lahat po ng mga nakapaligid po sa atin. Amen. Ephesians chapter 5 verse 8 hanggang 9. For once you were full of darkness. Nung nakaraan, ikaw ay punong-puno ng kadiliman. Alam po natin ito, yung sinasabi ko po, magbuhat kanina, yung lumamong pagkatao, ito po yung tinutukoy dito, full of darkness. But now you have light from the Lord. Subalit ngayon, meron kang liwanag na nanggagaling sa Diyos. So lives as people of light. Kaya mamuhay ka bilang ano po? Mamamayan, bilang anak, ano po? Ng liwanag. Sino yung liwanag na yan? Ang ating Panginoong Yesus. Kaya sa Kanya po nagmumula yung liwanag. Kaya nga, siya yung nagbago sa atin eh. Hindi naman tayo yung nagbago sa sarili natin eh. Kahit kailan, hindi natin pwedeng baguhin ang sarili natin. Sabi nga po noong mga kasiyo ko, marami ng beses, tinangka nilang baguhin ang sarili nila. Pero walang nangyari. Maliban lang nung makilala nila, hinayaan nilang kumilos ang ating Panginoong Yesus sa buhay po nila. Doon pa lang lahat tayo naranasan natin yung tunay na pagbabago. Napakarami, ilang taon na ba tayo? Ilang beses na tayong gumawa ng New Year's resolution natin? Ilang araw lang yun? Ilang linggo lang yun? Ilang ano lang po yan, buwan, yung New Year's resolution natin. Tapos balik na naman tayo sa dati. Pero sa Panginoong Yesus, nung makilala mo, nung hinayaan mo siya na kumilos sa buhay mo, ayan, hanggang ngayon, nagliliwanag ka, nagbago ka. Amen po ba? Yan po yung kapangyarihan ng banal na salita. At yun ang dapat makita po sa atin, yung liwanag na yan. Makita nila na kahit na hindi ka nagsasalita, yung buhay mo lang, siya na yung matinding nagbibigay ng magandang modelo ng halimbawa sa mga tao na nasa kapaligiran po natin. Kaya masasabi nila, ang Diyos na ning Calvary, tutuya. Akakit mi, nung nano'y tandaramdam namin sasabyanda. Itang sasabyanda ni salita na ng Ginoo, sopan nyo la, reng mamagkasakit, deng kalulo. Tulungan ninyo yung mga nahihirapan. Alalahanin ninyo yung mga balo. Sila mismo ang magsasabi kung totoo nga ang Diyos natin. Kung totoo nga nating ipinamumuhay ang mga salita ng Diyos dito sa Calvary Temple. Yun po yung liwanag na dapat makita po sa atin. Ano pa po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Yung pangalawa po, para po tayo ay may kabanalan sa mga ginagawa po natin. Refuse to compromise righteousness. Kung hindi pa po tayo masyadong matured o bago-bago lang tayong mga mananampalataya, madalas po nakikipagkompromiso pa tayo. Alam po ninyo kung ano yung ibig sabihin ng compromise? Yung bang ikaw mismo, meron kang kasama, lumaltam, langgawan tam, natural, minom. Siyat-siyat mo. Engkain. Siyat-siyat mo. Kwento-kwentuhan mo. Batang milako stress. Sumama ka naman. Nakaupo ka na ngayon. Yan, tagayan na yan. Pare, ditak mo. Pero sa kaloob-looban mo, may kumokontra. Ang gusto ng isang espiritu, magliwanag ka sa kanila. Gumawa ka ng kabanalan. Yung makapagbibigay ng kasiyahan sa akin, ang sabi ng banal na espiritu. Yung isa naman na espiritu, sige, karitak mo, ikayo-kayo mo, misan mo. Malakas ang laman.
Hindi ho ba? Malakas ang laman. Lalo na kung hindi ka puspos ng banal na espiritu. Lalo na kung hindi ka, ang salita ng Diyos ay wala pa sa iyo. At wala ka pa rin intimacy sa ating Panginoong Yesus. At hindi ka marunong magpaturo. Aba, papasok na po yan. Iko-compromise mo na ngayon. O, sige, may atong muna eh. Kapat na nita, di na eh. Minum ka, may compromise niya. Meet danay sulumo. Adi po, yaman pundat-pundat eh. Meet daya. Patay. Yung ilaw mo. Hindi siya nag-generate. Kinompromise mo. Ipinagkasundo mo. Pinakinggan mo kasi yung laman. Yung pita ng laman. Kaya po, ano ang sabi ng salita ng Diyos? 1 Thessalonians 5:22, reject every kind of evil. No, rin daw sinabi kay Bible na marok, matsuray miminom, alak. No, ka rin. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang katawan po nating ito ay templo ng banal na espiritu. Nung lilinisan mo yung bale mo, kay ba't ating lumob, Naya kaburak kaya po, bitis. Nano kaya yung gawan mo? Wari, magsikang loob ka. Bro, pwedeng pakila ko mo rin kaya kang chinelas. Kasi, tawa kang paralan, ating anak keng kilub. Gagapang la. Mami, alungan la. Kay. Kung itong katawan na ito, ang templo ng banal na espiritu, yung bang sasabihin ng kaaway na, ditak mo, ono ka rin niya kay Bible ita. Itan, bawal ing minum alak. Dapat po, discern tamo ita. Kapag puspos ka ng banal na espiritu at ang salita niya ay nasa sa iyo, alam na alam mo kaagad ang taktika, ang sistema ng kaaway. Madidiscern mo kaagad yan. Malalaman mo kaagad yan. Kaya nga, kung hindi mo kayang umiwas, umalis ka na lang. Iwan mo na lang sila. Parts, naman kitang kabastusan. Naman kitang iadoko buring kayabe. Ako talaga, minom. O sige, pag sinabi nilang, sige, lukluk ka yan. Di nanda kang apulong pineapple juice. Inuman mo la rin. Natural, hindi mo mauubos yun. Di uuwi mo yung matitira. Bibigyan ka naman ng wisdom ng ating Panginoon. Pero hindi ka nakipag-compromise. Hindi mo ikinompromise yung faith mo. Nanatili ka doon sa gusto ng ating Panginoong Jesus. Na ikaw ay mag-generate. Ikaw ay lilikha ng liwanag sa kanila. Tatayuan mo, makikita sa iyo, awa, tutunepi, megbayo. Amen po ba? Diyan po yung nakakagawa tayo ng may kabanalan. Nagagalak ang Diyos. Hindi lang po natin naririnig, pumapalakpak ang mga anghel sa langit. Matibi yan, titibi. Titibi yung anak mo. Na nakapika ka rin eh. Biyasang makipag-compromise, tatalakad niya talaga kay salita mo, lamin me. Doon po nagmamature ang ating pananampalataya. At doon mo nakikita yung sarili mo, agyo ko pala. Bakit? Kasi sinunod mo kung ano yung espiritu, yung banal na espiritu na binubulong sa iyo. Huwag kang bibigay. Magpakita ka ng ilaw. Ikaw ang magiging ilaw. Huwag mong i-compromise ang iyong pananampalataya. Reject every kind of evil. Ano po yung mga evil pa dito? Napakarami. Kung minsan, yung pagsisinungaling lang. Evil, that is evil. Yung pagkukupit ng pakonti-konti ng 1,000. Yung 1,000, naging 10,000. Yung hindi pagbibigay ng ikapo.
That is evil. Alam mo ang salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung alam mo ang tama at hindi mo ginawa, ano? Kasalanan. That is evil. Dapat alam po natin yan. Nauunawaan natin. Hindi po natin mauunawaan yung mga yan hanggat hindi natin sinasaliksik, pinag-aaralan ang banal na salita ng Diyos. Yung abiding in God's Word, yung intimacy, yung filled ka ng Holy Spirit, kailangan po natin talaga ito para maunawaan natin. Kaya ngayon po na tayo ay natuturuan, masakit po yan. Pero ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ito po ay nagbibigay ng ano? Kaginhawaan ng peace. Nagiging matuwid yung pamumuhay natin. Nagiging banal tayo. Amen po ba? Marami pong klaseng evil. Kaya nga, sa ano pa po, 2 Timothy chapter 2, verse 22, run from anything that stimulates youthful lust. Takbuhan mo, talikuran mo ang anumang mga bagay na anong tawag nito? Yung masasamang hilig ng laman. Ito po nabigay ko ng illustration ito. Ang sabi po dahil napunta po kami dito sa pinag-uusapan yung mga tinuturoan ko pong mga kapulisan. Pastor, makananaya po nung impale, yan na pong lalapit kayong manok. Talagang humingi po ako ng wisdom sa ating Panginoon kung paano ko po sasagutin yung tanong na yan. Dahil pilosopo po yan ang sagot na yan. Pag sinasagot po ng mga iba. Noong sinabi sa akin ng banal na Espiritu, Sir, baloyo po, itamo, makarano ng katamo nila lang ninggino. Wari kayong hawig na, kayong itsura na. Di nila nakatamo pong wastong kaisipan. Kaya nung lalapit siya po yung pale, kaya ka, taho ka, ka manok. Ituya po, itamo lalaki. Even sa mga babae. Tama po. Hindi ka naman manok Tao ka na binigyan ka ng wastong kaisipan ng Diyos. Kaya yung pagko-compromise po natin, binigyan tayo ng gustong kaisipan ng Diyos. Kaya pag nandoon ka na, doon sa puntong ganon, mahusno ka agad keng Ginoo. O kaya talikuran mo. Ito po yung sabi ng salita ng Diyos. Bakit si Joseph nagawa niya? Yung asawa ni Potiphar. Napakaganda ng asawa ng mga hari noon. Naliligo sa gatas. Kaya makikinis, magaganda yan. Kaya natipuhan niya si Joseph. Si Joseph, matipuno naman, macho. Pero si Joseph, filled siya ng Holy Spirit. Nag-a-abide siya sa salita ng Diyos. May intimacy siya sa ating Panginoon. Teachable person siya. Kaya anong ginawa niya? Ang gusto niya, mabigyan niya ng kaluguran ang Diyos niya. Ano ang ginawa niya? Tinalikuran niya. Tinakbuhan niya si Mrs. Potiphar. Kaya dapat tayo, ganito tayo Ano po ang sabi? Run from anything that stimulates youthful lust. Pag sinabing youthful lust, hindi lang sa mga kabataan ito, kahit na doon sa mga matatanda na, 85 years old pa, kekerengking ka pa. 85 years old. Youthful lust po yan. Kaya ano ang sinabi dyan? Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Kanino tayo makikisama? Kanino po? Doon sa merong pure heart. Doon sa mga namumuhay po ng matuwid na pamumuhay. Merong katapatan, may pag-ibig, may kapayapaan. Kanino makikita dapat yan? Sa atin. Amen po. Kaya nga may umpukan tayo May Calvary umpukan tayo. Dito natin nakikita yan. Nararanasan natin ito. Amen po ba?
Kaya dito, lahat tayo, nag-generate tayo ng liwanag. Kapag nag-generate ka ng liwanag sa kapwa mo, mananampalataya, nagbibigay ka ng encouragement sa kanila. Hindi mo alam, meron siyang pinagdadaanan pala na mabigat. Pero nakikita ka niya dahil ikaw ay lumiliwanag. At nakikita niya sa buhay mo, hindi ka marunong magkompromiso. Hindi mo kino-compromise ang gawaing mabuti. Kapag mali, mali. Kapag puti, puti. Kapag itim, itim. Nakikita niya sa iyo yun. Nai-encourage siya ngayon. Kaya siya balang araw, mag-generate din siya ng liwanag. Matututo rin siyang hindi na siya makikipag-compromise. Sa atin po yan. Amen po ba? 1 Peter chapter 2 verse 11 up to 12. Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very soul. Souls, sabi po. Mga kaibigan, sabi niya. Mga minamahal ko. Ano po? Ang sabi niya, I warn you, binabalaan ko kayo. Nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Temporary lang po tayo dito. Hindi po tayo permanente. Amen po ba? Wala pong permanente dito. Kaya, dalawa lang po ang nanasain natin. Ang buhay na walang hanggan, nakasama mo ang ating Panginoong Hesukristo, o ang buhay na walang hanggan, nakasama mo si Satanas. Diyan lang po tayo pupunta. Pipili tayo. Anong gusto mo? Yung may kapayapaan, kasiyahan, nag-worship tayo, o yung nandoon ka sa kaharian ni Satanas. Pinapatay ka pero hindi ka namamatay. Sinusunog ka pero hindi ka nasusunog. Tinutunaw ka pero hindi ka natutunaw. Bumabalik ka uli doon sa katawan mo. Napanood na ho ba ninyo yung pelikula na Mengalason Kay ba't potang mikitikit na mabuo niya naman ang tao? Ano kayo? Yung kay Arnold Schwarzenegger? Terminator? Hindi po. Ito po. Ganyan sa impyerno. Pinaghati-hati ka na, pinaghiwa-hiwalay ka na, pero dahil malugod ko kembalang metong, abi-abi na ko na naman. Pitnana na nakaman, yan na naman. Pero anong kasiyahan? Guguli sa sakit. Nasa sa atin po yan. Kaya nga po dito, ano ang sinasabi? Dito, doon sa 1 Peter 2:11, ang sabi po dyan, keep away from worldly desires that wage war against your very soul. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Mamuhay ka na may kaayusan. Kanino? Saan? Sa iyong mga kapitbahay o sa iyong mga mahal sa buhay. Bakit? Then, even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. Amen po. Inulit na naman. Kanino sila magbibigay ng papuri? Sa Diyos, dahil nakita nila kung sino ka. Ano po? Nagbibigay ka ng liwanag, hindi mo kinompromise ang iyong pananampalataya, yung relasyon mo sa ating Panginoon. Inaayawan mo lahat ng mga hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kahit na maliit na bagay lang. Yun lang pong sa loob ng ating church, nakakita ka ng kalat, pinulot mo. Makapagbibigay ng kaluwalhatian yan sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, sa Hebrews chapter 12 verse 1, ang sabi pa po ng salita ng Diyos, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses,
Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ano ho ba yung mga kasalanan na kumakapit sa atin sa kasalukuyan, sa henerasyon po natin? Ano ang mga kasalanan na yan na napakalakas? Yung mga gadget. Mga cellphone, computer. 10 oras ka sa harapan ng computer, ng gadget, ng cellphone. Dapat 50 hours ka na nakaharap sa salita ng Diyos na babasahin mo. Ano ang ibig sabihin nun? Bigyan natin ng kahalagahan, ng importansya ang salita ng Diyos kesa doon sa maghapong kang nakaharap sa cellphone mo, sa computer na walang ibinigay sa iyo. Hindi ka man niya pakakainin. Pag gutom ka, hindi niya sasabihin, oh, break ka muna, kumain ka, baka magka-ulcer ka na. Hindi. Talagang gagawin niya ang lahat ng magagawa niya para hindi ka na kumain, hindi ka na tumayo. Mangayayat ka na, mangaslak na kamata. Pag tinawag ka, oh, pwede bang pakigawa mo ito? Yung mga kabataan, even sa mga nakakatanda, yan po yung isa doon sa nag-i-entangle sa atin. Yung kumakapit, yung gusto tayong sirain. Kaya nga, yan po ay espiritu. Yan yung pong isa sa mga teknik o sistema o gawain ni Satanas. Ano ba ang trabaho ni Satanas? 24/7. To steal, to kill, and to destroy. Dapat bilang mga mananampalataya, nadadama po natin yan, nauunawaan natin yan. Kung ano yung gawain ng kaaway. Hindi po yung pinagbibigyan natin. Kaya nga sinasabi ko, kaya nga ginagawa tayong katatawanan. Pinipitik-pitik lang po tayo ng kaaway. Kasi alam niya kung ano yung kahinaan natin eh. Kaagad nagko-compromise tayo. Ay, ali, potang bagya. Mamasa na ako man. Mira si tambagya. Ala na. May buranay tambagya. Bagya niya po pin. May padininan kahalagahan. Ditak niya mo. Bagya niya mo. Birami pakingisip mo. Intikyan mo. Itang lust of the flesh. Yung hilig ng laman. Nakapag-generate ka ba ng liwanag? Hindi mo ba kinompromise yung pananampalataya mo, yung mga katuruan na nalalaman mo? Kaya nga po, kung uulit, basahin po natin ito. Ang sabi niya, therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, let us throw off, itapon natin everything that hinders, lahat ng mga nagiging sagabal, and the sin at ang mga kasalanan, so easily entangled, sabi niya po, na napakadali po na tayo ay kapitan. Dapat alam po natin. Sabi nga po ng aking mga kasama, huwag natin bibigyan ng foothold, ng siwang, o yung crack, sabi nga nila kanina, kapag yung shield mo ay nagkaroon ng crack, sasamantalahin ni Satanas yan. Yung crack na yan, bubutasin na niya yan. Talagang bibiyakin na niya. At kung hindi ka pa, hindi ka sensitive doon sa bulong ng banal na espiritu, kakainin ka niya, lalamunin ka niya.
Kaya nga po, ang sarap ng salita ng Diyos eh. And the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance. Tayo po ay magtumakbo ng merong katsagaan, magpatuloy po tayo. The race marked out for us. Yung race, na ibinigay sa atin. Kaya nga po yung looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dapat yung paningin po natin, yung tingin natin, kanino nakatuon. Hindi po doon sa mga kayamanan. Hindi po yung mga bagay na nasa ating kapaligiran. Dapat nakatuon yung ating paningin sa ating Panginoong Yesus. Matatapos at matatapos mo yung pong race na yan. Kaya nga, napakasarap po. Mag-generate ka ng liwanag. Huwag mong i-compromise ang salita ng Diyos o yung pananampalataya mo. Ganyan po tayo pwedeng makagawa ng may kabanalan sa ating Panginoong Yesus. Pangatlo po, open your faith to people. Buksan mo, ipakita mo na ikaw ay tunay na born again. Ikaw ay isang tunay na anak ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay isang tunay na naniniwala sa salita ng Diyos. Dapat ibandera tamo po. Amen po ba? Hindi po yung, sister, born again ka na yan. Sinichit mo pa mo. Buwa. Maya pang yan nakamekibot. Born again ka na, bro. Opo, born again ko. Kaya ba't akit na nung makanano ka mag-generate? Sala ka nita. Dalawenda ka pala niya. Sinabi mong born again ka. Malyaring era ka. Pagmasdan. Sigurado, basan na ka. Bala mo libro na ka kanyan. Tingkay na. Kasi o takot ang nang born again ka. Kasi mag-generate na kaliwanag eh. Ikit na. Ating gagawan ang kaya iba sa ginagawa nila. Nakita na nila kaya nagtanong sila. Doon lang sa pagsasalita mo, nakita na, napansin na nila. Kaya nga po dapat maging open yung faith po natin sa mga tao. Paano sila maaakit? Paano sila maniniwala na mayroong isang tunay na Diyos kung nakatago ka? Tinatago mo yung pagka-born again mo. Yung liwanag mo, tinatakpan mo. Kaya ano po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15? But in your heart, honor Christ. Sa puso pa lang po natin, dapat ino-honor na natin si Kristo, the Lord as holy. Amen. Always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Dapat lagi po tayong handa. Kapag tinanong, bakit makanyang kayo? O kayo keng Calvary Temple, masyas kayo bunto? Sinabi na napin na alang magkay gathering. O kay, dapat agyo tayong pakibatan ito. Bakit? Bakit? Ano yung dapat ang sabihan? Kasi, indaya ng Kristo. Poprotektahan na kami. Nakaprotekta kami. Nakashield kami ng dugo ng aking Panginoong Yesus. Dapat kaya po nating sagutin yan. At kung ano yung sinasabi natin, dapat paninindigan mo. Hindi lang yung para meron kang naisagot. Kung hindi, panindigan mo. Kung hindi, tatawanan ka ng kaaway. Makanyang ka pala. Ang gakang salita, labentam. Pero kung pinaninindigan mo, kaya pinindemonyo, sinawaya kaya katamo eh. Makakimot kaya katamo. Parang kalbaryan. Bakit? Kasi tinatayuan natin. Pinanghahawakan natin ng mahigpit ang salita ng Diyos. Na kahit na anong mangyari, pinaniniwalaan natin na tayo ay hindi kayang saktan ng anumang sandata ng kaaway kahit na ang COVID-19. Totoo po, maraming nagkasakit sa atin.
Pero dahil sa pananampalataya ng bawat isa't isa sa atin, yung faith po natin, naging matatag, pinaniwalaan natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Yesus. Na siya, yung sinabi niya sa Isaiah 53 verse 5, na by His wounds, by His stripes, we are healed. Pinanghahawakan po natin yan. Kahit na hindi natin nararamdaman na tayo gumagaling, pinanghahawakan natin, Lord, kinayap na ako po. Magaling na po ako, Panginoong Jesus. Magaling na po ako, Panginoon. Magaling na po ako, Panginoon. Ganito po natin maipakikita yung pananampalataya natin. Hindi po tayo pasaway. Hindi natin dinidisregard ang utos o kung anuman pinag-uutos ng pamahalaan po natin. Sumusunod po tayo. Amen po ba? Kaya nga po dapat ipaglaban natin. Ang sabi nga ni Pastor Manny, nananalangin siya na ma-revive nawa ang mga kapastoran sa Amerika. Pero binalikan siya, sinagot siya ng ating Panginoon. Dapat nga kayo sa Pilipinas, kayong mga pastor, ang ma-revive. Dahil sa Amerika, kung nanonood po kayo, may mga pastor po, mga malalaking kongregasyon, talaga pong pinaglalaban nila ang kanilang faith, ang pananambahan po nila. Hindi sila mapigilan. Meron pa nga po, late lang po may napanood ako na isang pastor, nag-conduct po siya ng service sa bahay po nila, pamilya niya. Nabalitaan ng mga may kapangyarihan, hinuli po yung pastor. Ginulong. Gaano ho tayo katapang para po idepensa natin ang ating pananampalataya? Meron po tayong kasamahan. Hindi po yung pangalan niya ang tinataas ko o yung ginawa niya, kung hindi ang Diyos na nasa kanyang puso, sa kanyang buhay. Pinatawag po siya. Pinatawag sila. Dito lang po, parte natin. Pinatawag sila. Silang lahat ng mga pastor ng punong bayan po nila, ng syudad nila. Ang sabi, pinahihinto muna ang mga bawat services. Walang umiimik ni isa sa kanila. Pero siya, ang lakas po ng konviksyon ng banal na Espiritu. Tumayo siya. Ngayon, kung gagawin po ninyo yan sa amin o sa akin, parang tinanggalan na po ninyo ako bilang isang pastor. Hindi ko po kayo masusunod. Kung ikukulong po ninyo kami, ako na lang po ang ikukulong ninyo. Ang sabi niya, kung noon, hindi ko pa kilala si Kristo, nagpapakamatay ako, hindi ako mamatay-matay. Bakit hindi ko itodo ang buhay ko ngayon kay Kristo? Magpapakamatay ako dahil sa Kanya. Hindi ko kayo binobola, totoo po ito, kasama po namin doon sa organization ng PGCI. Kasama po namin. Alam po ninyo, bigla pong yung pakiramdam ko, yung puso ko, parang lumaki. Natuwa po ako. Meron palang tatayo. Meron tatayo. Gaano po tayo katapang pag dumating ang panahon na ito? Kaya ho ba nating ibigay ang buhay po natin? Sila Pedro po, noong pinagbabawalan sila, dahil nagpagaling po sila ng may mga karamdaman, ng mga lumpo, may mga sakit, at nabalitaan doon sa lugar kung saan po sila, nabalitaan ng mga namumuno, pinatawag sila. Baka ma-out of place na itong mga namumuno na ito. Sobrang nasikat sila, Pedro. Ang sabi sa kanila, huwag na ninyong i-preach kung yung Jesus na yan. Ano po ang sabi nila? Ano ang sabi niya? Mas susunod kami. Susundin namin ang Diyos kesa sa inyo, kesa sa tao. Sa panahon pong yon, mga leaders po yan, mga government elect officials po yung kinausap nila Pedro. Pero hindi sila natakot. Bakit? Filled sila ng Holy Spirit.
ang salita ng Diyos ay nasa sa kanila. Meron silang intimate na relasyon sa ating Panginoon. Teachable person po sila. At ang gusto lang nila, yung makagawa sila ng may kabanalan sa ating Panginoong Yesus. Yung mabigyan ng kapurihan ang Diyos. Kaya yung kinukwento ko po sa inyong pastor, ano yung benefit na naging reward po ng lahat ng mga pastor na ito? Ang sabi po ng mayor, sige, pwede kayong mag-church, mag-service. Susundin lang ninyo kung ano ang pinag-uutos ng IATF. Hallelujah! Dahil sa isa na tumayo, na matapang na nagsalita na yon, nakinabang ang lahat. Amen po ba? Hindi niya ikinompromise. Hindi niya hinayaan na maghari yung takot. God has not given us the spirit of fear, but a spirit of power, love, and self-discipline. Paano natin didisiplina ang sarili natin? Sa salita ng Diyos. Tatayo ba tayo? Ipaglalaban ba natin ang ating pananampalataya? Baka, kinyanan da katamo, saglulutan pupulay ka rin. Luluwaltangan. Examine ourselves. Suriin po natin ang sarili natin. Open your faith to people. Sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 15, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect. Ganito po ang ginawa niya. Kahit po nung sabihin niya, talagang pinakikinggan ko po siya, may bigla, Mayor, kung gagawin po ninyo yan, with gentleness, natural, ang banal na espiritu na ang kumilos doon sa mayor na yun. Dahil sinunod lang niya yung gustong ipasabi ng banal na espiritu. Tayo po, pwede natin gawin yan. Hindi naman iba yung espiritu na nandoon sa pastor na yan, doon sa espiritu na nandito, hindi po iba yun. Iisa lang po yan. Even yung mga nauna pang kapanahunan, mga first century Christian, yung espiritu na yun, yung Jesus na yan, siya pa rin po yung ngayon. Second Timothy 1:8. So do not be ashamed of the testimony about our Lord, or of me, His prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. So do not be ashamed of the testimony about our Lord. Huwag po natin ikahiya kung ano po yung ginawa o yung ginawa ni Kristo. Ano po? Ito po yung sinasabi ni Pablo kay Timothy. Or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering. Talaga pong magsasuffer tayo. Ano po? Susubukin po tayo. Masusubok po tayo. Kaya nga po, kung ang faith mo ay 100% sa ating Panginoong Yesus, hindi ka matatakot na lalabas. 2 years na po. Magto 2 years na po tayo. Oo. Nagkaroon ng may karamdaman sa atin. Pinabayaan ba kayo ng Diyos natin? Hindi ba nandiyan siya sa tabi mo? Siya yung nangalaga sa iyo? Amen po ba? Kaya ganito po yung sinasabi, dapat i-testimony natin. Huwag tayong mahiya na i-testimony po natin ang tungkol sa ating Diyos. Na ang Diyos pa rin ang nagpagaling sa iyo, nagbigay ng kalakasan sa iyo, maging matapang ka. Naranasan ko rin po ito. Yung magkasakit for almost 3 weeks, September, mag-iisang taon na po yan. Nung maranasan ko po lahat ng klase ng symptoms ng COVID. Pero tinayuan ko po ang salita ng Diyos. Hindi po ako nagpunta sa hospital. Naranasan ko po yung nahihirapan akong huminga talaga. Yung ganun po. Ano po? Tuwing hihinga ako na nga, in Jesus' name.
Pag uubo po ako, binubugbog ko ang dibdib ko dahil masakit. Sinasabunutan ko ang ulo ko dahil masakit. Nag-LBM po ako. Lahat po, kung ano yung nababasa ninyo, naranasan ko po yan. Mag-iisang taon na, pero hindi ko nakita na pinabayaan ako ng aking Panginoong Jesus. Nakita ko paano niya ako inaruga. Nung habang nandoon ako, doon sa banig ng karamdaman. Alam po niyo, doon tayo kinakausap ng ating Panginoon. Doon natin nararanasan yung kapangyarihan niya. Totoo ang ating Panginoong Jesus. Kapag pinanghawakan mo, yung pananampalataya mo, pinanindigan mo, buhay ang Diyos po natin. O nini, masikang kami pa po. Masikang ko pa. Kaya nga po, kapag nakakarinig po ako, kinukuya mo, piyapalawe yang agad. O natural. Mapositive kang agad yan. At hinggang sipon, palawe ka, sigurado, positive ka. O makanano, ingakakit, nakikatamo, sign of peso. O nung foreigner ka, sign of dollar ka. Pero tandaan po ninyo, huwag kayong bibitaw. Huwag ninyong bibitawan ang pananampalataya ninyo sa ating Panginoon. Bakit po kami nakakapagsalita ng ganito na pinatutuhanan namin talagang buhay ang Diyos? Naranasan po namin. Hindi po namin binitawan yung pananampalataya po namin. Amen po ba? Yung Diyos po na naranasan namin, Diyos din po ninyo na mararanasan ninyo. Hindi po iba ang Diyos namin sa Diyos ninyo. Parehas lang po yan. Iisa lang po ang Diyos natin. Amen po ba? Mark chapter 8 verse 38, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Amen. Romans chapter 1 verse 16, ang sabi po, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For I am not ashamed, sabi po ni Paul, of the gospel. Dapat po hindi natin ikinahihiya ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo. Bakit po? Ano ang sabi? Because it is the power of God that brings salvation to everyone. Paano po malalaman ng mga unbeliever ang ebanghelyo o buhay ang Diyos natin kung ikinahihiya po nating ipagsabi ang kalwalhatian, ang pag-ibig, ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos po natin dito sa Calvary Temple. Paano nila malalaman? Kung tinikom po natin, tinitikom natin, isinasara natin ang ating mga bibig. Dapat po bukas yan. Kung noon, maaga pa lang, nasa kapitbahay ka na, nagkukwento ka na ng buhay ng iba, dapat ngayong binago ka ni Kristo, dapat siya yung laman ng bibig mo, siya yung pinagsasabi mo. Amen po ba? Yan po yung kailangan ng mga tao ngayon sa kasalukuyan. Dahil, puno sila ng takot. Puno po ng takot ang sanglibutan ngayon. Kaya kailangan nila tayo. Amen. Magsalita po tayo. Amen. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Kapag naniwala po yan, nanampalataya sila, ang daming mga anghel ang pumapalakpak, nagsasaya sa langit. Hindi ba nangyari yung ating pinag-aralan? Nag-generate ka ng liwanag? Amen po ba? Nag-generate ka ng liwanag? Ang sarap po nun. Nagliliwanag ka sa mga kapitbahay mo.
Akala ko po nasa last na tayo. Nasa pang-apat pa lang pala ako. Meron pa pong last verse. Dito sa pangatlong topic po natin. Mark 16:15. And then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Assignment po natin yan. Puntahan po natin yung mga lugar. Ano po? Hindi naman ibig sabihin nito, Pastor, kasakit po bumiyahing yan eh. Karakalta mo siping bale? Karakalta kaluguran? Karakalta mo kaya beke ngobra? A dapat tampi sabyanan? Keng lugod na ning Gino? Amen po ba? Na dapat dumayo pa. Yung mga mahal lang natin sa buhay na hindi pa natin kasamang nananambahan. Ano po? Pang-apat at panghuli po. Ano ang sabi? Walk in the leading of the Holy Spirit. Mamuhay ka, lumakad ka sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ang sabi po dito, sa pangunguna, hindi po tayo sinasakal o hindi tayo ginagawang robot. Ano po? Tayo po ay inaakay. Nililid po tayo ng banal na Espiritu. Ang sabi po sa Romans chapter 8, verse 14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Tayo po na nililid, pinangungunahan, inaantabayanan, ano po, nasa tabi natin, o nasa unahan po natin ang banal na Espiritu, tayo po ay mga anak ng Diyos. Children of God. Amen po ba? Galatians 5:16, 17, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Tayo po ay lumakad sa Espiritu o mamuhay ayon sa Espiritu. And you will not gratify. At hindi po natin anong tawag dito sa Tagalog? Yung gratify po. Hindi tayo aayon doon sa gusto ng laman. Tandaan po natin, ang sabi po dito, for the flesh desire what is contrary to the Spirit. Ang laman po natin, ang gusto nito ay laging kontra sa Espiritu. Ang Espiritu po, ang banal na Espiritu, ang gusto niya, gumawa po tayo lagi ng kabutihan, ng may kabanalan. Ang laman naman po ito, ang gusto niya, yung mga karumihan, mga masasama. Yun ang gusto niya. Kaya magkalaban, hindi po pwedeng magsama ang banal na Espiritu at ang Espiritu ng mundong ito. Kaya nga, ano ang sabi niya? Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Kapag ikaw ay namumuhay ayon sa Espiritu, kapag ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo, sigurado, mamamatay yung pita ng laman. Kung lagi po nating pinapakain ng salita ng Diyos, ang ating pagkatao, yung kaluluwa po natin, mamamatay ang laman na ito. Naniniwala ho ba kayo nun? Bakit hindi mamatay-matay ang laman natin? Kulang pa po tayo sa paglakad ayon sa banal na Espiritu. Dapat lagi ito. Ito po yung pagkain. Kung minsan po, hindi ka lang kumain ng isang meal, ano ang nangyayari sa katawan mo? Hindi ho ba nang lalambot ka? Ano? Gawin mo pang isang araw. Ano? Magwawala ka na. Ano? Magwawala ka na. Pero kapag pinapakain mo ang katawan mong ito, yung kaluluwa mo, ng salita ng Diyos, sasama po yung laman. Mabubusog yung laman. Kaya yung iba, nakakapag-fasting ng 40 days. Bakit? Dahil puro salita ng Diyos ang kinakain po nila. Tayo po, dapat ganito yung gawin natin. Gusto mong mamatay yung laman mo, pakainin mo ng pakainin ng salita ng Diyos. Lumakod ka ayon sa Espiritu.
Sabi po nung 17, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. 2 Corinthians chapter 5, verse 7, panghuli po. For we walk by faith, not by sight. Walking in the leading of the Holy Spirit po, dapat ito po yung makikita sa atin. We walk by faith, not by sight. Ano po? Tayo po ay nabubuhay. Ano po? Lahat po ng ginagawa natin spiritually, pamamagitan po ng pananampalataya. Nananampalataya tayo na ito ay buhay, mabisa na salita po ng Diyos. At sabi, ano po ba yung faith? Sa Hebrews chapter 11, verse 1, faith is being sure of what we hope for. Sabi po, and certain of what we do not see. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi po tayo nabubuhay dito. O hindi po tayo lumalakad ayon sa ating mga nararamdaman o sa emosyon po natin. Tayo po ay lumalakad ayon sa ating pananampalataya. Kaya nga po, yung sinabi ko sa inyo, yung pananampalataya po yan, dapat kung anong sinabi ng salita ng Diyos, na sinabi niya, hindi kita pababayaan. Pinagaling na kita. Protektado ka sa aking banal at makapangyarihan na dugo. Dapat po, nananampalataya tayo. Pinanghahawakan po natin ng matibay na mahigpit kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. That is what faith is. Amen po ba? Kahit na anong mangyari, kahit na to the point of death ka, at yung nasa bingit ka na pa ng kamatayan, kapag sinabi ng salitahan ng Diyos, sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, gagaling ka pa rin, mabubuhay ka pa rin, panghawakan mo yung kapatid. At yon, kapag nangyari sa iyo, isa kang matatag na Kristiyano, na isang born again. At mapapatunayan mo, sasabihin mo, ipatutuo mo yan, buhay nga si Jesucristo sa buhay ko. Ito po yung mga kabanalan o may banal na paggawa. Ito po yung fruit. Ito yung bunga. Kung paano po tayo lumalago sa ating pananampalataya. Kaya nga po, dito sa Holy in Deeds, ano po yung ano natin dito? Isa-summarize po natin. Ano yung word po natin? Ang una po, generate light to the world. Pangalawa, refuse to compromise. Ano po yung righteousness? Open your faith to people. Walk in the leading of the Holy Spirit. Ang word po natin, grow. Grow. Lumago. Lumago po tayo sa ating pananampalataya. Huwag po tayong maging stagnant, bansot sa ating pananampalataya. It's up to you. Nasa sa inyo po yan. Kung magiging bansot ang inyong pananampalataya. Hindi po tayo niligtas. Hindi tayo naligtas o hindi natin nakilala ang ating Panginoong Hesukristo para maging bansot lang tayo sa ating pananampalataya. Nakilala po natin ang ating Panginoong Hesus. Para makita po sa atin kung ano yung pananampalataya na lumalago, nagle-level up sa buhay po natin. Dito po makikita yung liwanag sa atin. Amen po ba? Dito po makikita yung liwanag sa atin, mga kapatid. Dito po magliliwanag tayo. Kaya nga po, sa buwan ng August na ito, ang gaganda po ng mga mensahe natin. Sana po, sana lahat ng tinalakay po natin sa month of August na ito,
ay nakatulong po kung paano mag-grow yung ating faith sa ating Panginoon. Pagbulay-bulayan po natin ulit ang mga mensaheng ito. At alam ko po, marami pang sasabihin o ipapahawatik ang banal na Espiritu sa bawat isa't isa sa atin. Amen po ba? Sige po, tayo po ay tatanggap ng banal na hapunan sa gabing ito. Suriin po natin ang ating mga sarili. Tayo po ang nakakaalam. Tayo ho ba ay lumago sa ating pananampalataya? O nananatili po tayo na hindi lumalago? Tayo pong lahat ay tumayo. Suriin po natin ang ating